third person of the Trinity, merong ministry po na yung banal na espiritu sa buhay ng Kristiyano. Siya ang magbibigay ng application sa mga tinuturo ng Bible, no? One of the famous writing ni John Murray is Redemption Accomplished and Applied. Na yung nag-accomplish nito si Jesus Christ. At yung nag-apply nito is yung Holy Spirit. That is why yung Holy Spirit, siya yung nagkukos ng mga bagay na ito. One of the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness. And if you remember yung na-discuss natin, nag-discuss tayo patungkol sa religious affection. And then, merong mga kinds of religious affection. No? If you remember, meron tayong, di ba? Una, there are different affections, like fear, hope, love, hatred, desire, joy, sorrow, gratitude, compassion, and zeal. I think 10. Ito mga bagay na ito yung mga ina-exercise ng isang Kristiyano na siya ay nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Meron talaga siyang resulta. Hindi lang nananatili yung faith dito. Kundi ina-exercise siya. Meron siyang pinapakitang ebidensya. Passive siya in a sense that we receive grace by faith, natanggap natin, not in our own works. But, we work dahil may kumilos na sa loob. This is why Paul said, work out your salvation with fear and trembling, because the Spirit of God is working in you, both to will and to work. So, God is working in. That is why we can work out. No? So, itong mga bagay na ito ay package na nasa isang Christian, pero dina-develop lang through process of what we call sanctification. So, lalahanin natin na itong mga bagay na ito ay sana makita sa buhay natin, no, as a Christian. At sa mga affections na yon, hope, love, fear, gratitude, desire, joy, yung mga bagay na yon, ang pinaka chief sa kanila o pinaka-importante, pinaka-mataas sa kanila, love. Love. And Paul teaches us what love is. Dun sa love chapter sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 13. And then, he said in verse 13, faith, hope, and love, all these things remain. But the greatest of this is love. So, ang true religion is summed up in what we call love. We are not a religion of works. We don't want Christian na mag-work dahil na push or parang na pressure. We are not Christian na tinawag ng Panginoon na parang robot na merong magkokontrol para kikilos tayo. No. We are given the Spirit of God, the Holy Spirit, at yun ang mag-work out sa buhay natin. Love is great. So ngayong araw na ito, mas maganda na meron tayong examples na matitignan, yan pala ang picture ng tao na nagkaroon nito. So, the holy affections of the godly people. At meron tayong 4.
Exempt lang dito sa isa because one of our example, the greatest example is Christ. But itong apat, David, Paul, John, and Christ are examples of holy or holy emotions or affections. Itong apat na ito, sila ang ating titignan at sana no hindi magkukos ng depression sa atin. Baka masasabi, ma-compare natin, hindi ako tulad ni Paul, di ako tulad ni James, and tulad ni David. So wala pala ako. Wala pala ako. So sana no hindi yun yung mindset natin. Yung mangyayari sa atin is when we see ito pala ito pala yung resulta, sana magkaroon tayo ng desire na itong life natin is magiging conform talaga dun sa kay Kristo Jesus. Tulad ng mga taong ito. Let's look first, David. Si David, mga kapatid, he is the man after God's own heart. At si David, sa kanyang pagiging godly, I'm very careful to use religious. No? Sa kanyang pagiging religious, kasi yung salita sa panahon natin ngayon, yung pagiging religious is parang hypocrisy yung tingnan, di ba? Iba na yung parang connotation niya sa panahon natin ngayon. But when I say godly, yung pagiging kanyang makadiyos, although that is a religious, pero let's use that word godly. Si David ay isang tao ng Diyos. Sa kanyang pagiging godly, he left us a portrait of his religion in Psalms. If you read book of Psalms, makita mo talaga yung kanyang religious expression, yung kanyang religious affection. Na-try niyo na bang nabasa ang Psalms? Makita mo yung makikita natin ng mga bagay like fear, hope, love, hatred of sin, desire. So si David, may kita natin gratitude, for example. May kita natin na sa kanyang mga psalms, yung kanyang mga holy songs, doon niya pinapakita yung kanyang devotion. May kita natin yung holy affections niya dyan. May kita natin yung kanyang humbleness and fervent love to God. May kita natin yung kanyang admiration of His glorious perfection of wonderful works. Psalms 8. Sabi niya sa Psalms 8, diba? Tingnan natin sa Psalms 8. Yung pag-worship, pag-praise niya sa Panginoon sa kanyang creation is a very wonderful psalm, no? Mga kapatid, sana no magiging tulad rin tayo nito. Sabi niya, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have displayed your splendor above the heavens. So he praised God sa kanyang works. Sabi niya dito sa verse 3, when I considered your heavens, the work of your hands, the moon and the stars which you have ordained. Sabi niya sa verse 4, what is man that you are so, what is man that you take thought of him? And the son of man that you care for him? So nakita ninyo, yung Panginoon, tinataas niya at yung tao binababa niya. What is man? Sino ba ang tao? Ano ba ang tao? Bakit iniisip ng Diyos ang tao? So in that case, makikita natin na si David, he is not looking for himself as a special person. He's looking, tinignan niya yung kanyang sarili as just a man, a dust of the ground. Adam. So, makikita rin natin sa Psalms 19, the heavens are telling the glory of God. Yung kanyang devotion niya sa pag-praise sa Panginoon sa kanyang ginawa ng Diyos, sa creation ng Panginoon, and also he praised God sa salita niya. Psalms 19 verse 7, nakita niyo dyan na your law is pure, making wise the simple. And then, dinescribe niya yung Word of God as sweeter than honey, purer than gold.
So makikita natin yung kanyang devotion, no? Yung kanyang delight sa pag-worship sa Panginoon. Sabi nga niya dun sa Psalms, di ba? Sabi niya, better is one day than 1,000 elsewhere. He loved to be with the Lord. Sabi niya, Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in a green pasture. He is so devoted to God in his life. At hindi lang siya devoted, meron siyang hatred of sin. If you remember, Psalms 51, diyan na ni-record yung kanyang pagiging broken sa kanyang kasalanan. Nung nagkasala siya sa Diyos sa pamamagitan ni Bathsheba, he felt, na-experience niya yung grieve ng kanyang sin. No? Psalms 51, makita natin sa Psalms 51 yung kanyang pag-iyak sa kanyang kasalanan. He asked God to be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the riches of your grace, your compassion. Blot out my transgression. Wash me thoroughly, for I have sinned against you. He repent from his sin. Sabi niya, I know my transgression. Alam ko nagkasala ako and my sin is ever before me. Against you only, O Lord, I have sinned. I have done what is evil in your sight. So nakita ninyo yung kanyang expression sa kanya. Di tulad ng ibang tao na kung nagkasala, parang wala lang. Masaya pa rin. David, nung nagkasala siya, na-confront siya sa Nathan, umiyak siya ng umiyak. May sinabi pa nga siya sa Psalms na sa pag-iyak niya, parang nalulod na siya sa kanyang mga luha because of his sin. Yung kanyang mga buto is parang nawawala na siya ng lakas. Parang yung kanyang mga buto parang nauubos. He felt the grievousness of his sin. He said to God, clean, created me a clean heart, O God, and then renew a steadfast spirit within me. So nakita natin si David, he is so humble. He delight the ordinances of God, the Word of God. Meron ding sorrow sa kanyang mga kasalanan. Fervent zeal. Meron siyang zeal sa Panginoon. Mga kapatid, itong sinulat ni David is hindi niya ito own words lang. This is inspired by God. He was used as an instrument to pen the wonderful songs of heaven. At yung mga wonderful songs of heaven ay pinahiram sa atin through David. He was directly, immediately inspired by the Spirit of God to work these wonderful songs. At yun ang ginagamit natin ngayon sa ating mga panambahan, sa ating pag-worship. See? We must be like David. We must be like David in worshiping the Lord because we use His songs of praise. Tulad ng kinanta natin kanina sa Psalms 46, di ba? Psalms, hymn number 37, kinanta natin kanina. So, mga kapatid, we have this wonderful portrait na pinakita ni David. At sana ay magiging yun rin ang ating buhay as a Christian. I challenge you to read Psalms. At ito ang gawin mo sa pagbabasa mo ng Psalms. Sa pagbasa mo ng Psalms, praise the Lord. Gamitin mo ang salita na nabasa mo sa pag-praise sa Panginoon. Natanggap mo ang salita through reading, and then when you pray to the Lord, use the Psalms para ma-experience mo yung na-experience ni David. And pray na yung fervency, yung zealousness, yung love ni David
ay mai-express mo rin. Ma-express mo rin. Pray for the Lord's grace sa mga bagay na yan. Pangalawa, Paul. Si Apostle Paul. Si Apostle Paul, mga kapatid, dinescribe sa Scripture. May kita natin that Paul developed a highly religious life. No? A godly life. Especially pagdating sa pag-ibig. Pagdating sa love. He loved the church so much. At mababasa mo sa kanyang mga letters yan. No? Nung pag-study ko sa Galatians, nakita ko yung zeal ni Apostle Paul sa katotohanan. Kaya nga nagsulat siya sa Psalms because of his concern dun sa mga Christian na nasa Galatia na parang hinihila na pababa ng mga grupong ito na sumisira sa kanilang kalayaan. And he wrote a letter, the Magna Carta of the church, and that is what we call the letter of Paul to Galatians. Si Apostle Paul, yung kanyang pagmamahal sa Panginoon at sa Diyos ay evident sa kanyang mga letter. Yung kanyang pagmamahal kay Kristo, parang apoy na kumakain sa kanya. That's how Edwards express it. A most ardent love for Christ seems to set him on fire and swallowed him up. Yung kanyang pagmamahal sa Diyos parang nag-aapoy sa loob ni Paul. No? Yung grace na kumikilo sa buhay ni Apostle Paul ay parang apoy sa kanyang puso. At hindi niya ito makayang itago, i-contain. Kasi mas malakas yung apoy. He was being overpowered by his own holy affection. At ito ang nagdadrive na magiging successful siya sa kanyang ministry hanggang sa kanyang kamatayan. Dati, di ba, nakikita natin nung nag-study tayo sa Galatians, yung kanyang zeal sa kanyang religion dati sa Judaism pa siya, he's so zealous. Handa nga siyang pumatay para lang i-push or parang i-advance lang ang kanilang religion. Handa siyang pumatay. But yung zeal ngayon is without knowledge. But Paul now was being granted by God the knowledge of Christ. Kaya nga, kung mabasa natin yung kanyang love kay Kristo Jesus, sabi niya, tignan natin sa Philippians. Philippians chapter 2. Verse 2, therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty deceit, but with humility of mind, regard one another as important than yourselves. So, dito sa chapter 2, he is encouraging those people to be like Christ. No? To be like Christ. Na si Kristo Jesus ay nagpakumbaba para lang na maitaas tayo. To serve. To serve. No? To serve the people. And he is encouraging one another to be humble.
To be like Christ. To, sabi niya, to do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. To be like Christ. Mga kapatid, yung kanyang pagiging Judaism nung dati, kapag mataas si Apostle Paul, matalino siya. Sabi pa nga niya, mas matalino daw siya kaysa sa iba niyang mga kasamahan. Siyang pinakamakatalino sa estudyante ni Gamaliel. But now, sabi niya, nung nakilala ko si Kristo Jesus, I treat that as kumbala. Diyan natin mababasa sa verse 6 hanggang sa verse 8. As to zeal, Philippians 3, 4. Let's read 4 to 7. Although I myself may have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Sabi niya. Circumcised the 8th day of nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and counted them as rubbish or dung, iti, so that I may gain Christ. Nang nakilala niya si Kristo Jesus, lahat ay inari niyang dumi. Apostle Paul in his life, in his ministry, may mga nagsuffer siya because of following Christ. May mga persecutions na na-experience si Apostle Paul. Particularly if you read 2 Corinthians 5:14 to 15. No? 2 Corinthians 5. Ito mga suffering ni Apostle Paul because of following Christ. 2 Corinthians 5:14 to 15. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. He died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Mga kapatid, he is teaching here about the about love of Christ that controls us. Namatay para sa lahat, namatay para sa tanan. Aron kita, dili na ta magkinabuhi dinha sa tong kaugalingon. Sa kanyang mga letters, full of overflowing love for Christians. Mahal niya ang mga Kristiyano. And he called them beloved ones, no? Beloved ones. 2 Corinthians 50:12, 19, Philippians 4 verse 1, 2 Timothy 1 verse 2, lahat ng mga verses na ito nagsasabi that he loved the church so much. Tinawag niyang beloved ones. My beloved. Akong mga hinigugma. He's a loving Christian. He called them his beloved. And also, and speaks of his affectionate, tender care to one another. Mahal niya ang mga ang church, ang mga tao ng Panginoon, tulad ng pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. See, 1 Thessalonians 2:7-8. 1 Thessalonians 2:7-8. But we prove to be gentle among you, as a nursing mother tenderly cares for her own children, having so fond an affection for you. We were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. Mahal ko kayo.
Hindi lang gospel ang ipipresent ko sa inyo, pati na rin yung buhay namin. Sabi ni Apostle Paul, I love you, tulad ng pagmamahal ng kanyang magulang sa kanyang sanggol. That's how Paul loved the people of God. Yung kanyang affection, yung kanyang long sa kanila. No? Malayo. Parang, di ba, if you relate this one, makaka-relate ka siguro nito. Naiwan yung anak mo sa bahay. Nagtrabaho ka. Saan yung utak mo? Saan yung mga iniisip mo? Wala sa trabaho, nandun sa anak mo na naiwan dun sa bahay. At gusto mo umuwi na agad para makasama mo yung anak mo. Yan ang parang na-feel ni Apostle Paul sa kanyang pagmamahal sa iglesia. Romans 1:11. Romans 1:11. For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you that you may be established. I long to see you. Lagi niyang iniisip na sana magkita tayo. Sana makita ko kayo. Because of His love and affection. Yung kanyang desire for them. Philippians 1 verse 8. Philippians 1:8. Philippians 1 verse 8. For God is my witness, how I long for you, all with the affection of Christ Jesus. So nakita niyo yung pagmamahal ni Apostle Paul sa kanila, taga-Philippians? Tulad ng pagmamahal ni Kristo. So nakita niyo yung buhay na ito, dati pumapatay ito. But now, when he is now in Christ, mahal niya ang mga tao tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanila. That's how the Christian merong resulta talaga. Yung love sa katotohanan at yung love dun sa mga tao ng Panginoon. First Thessalonians 2 verse 8. First Thessalonians 2 verse 8. First Thessalonians 2 verse 8. Ayon dito. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of Christ, but also our own lives. You had become very dear to us. So, si Apostle Paul, mahal niya ang church. Hindi lang niya mahal ang church, meron rin siyang expression of love and joy. No? Masaya rin si Apostle Paul. He speaks of his rejoicing with great joy. Philippians 4 verse 10. Philippians 4 verse 10. Ayun dito, but I rejoice in the Lord greatly that now at last you have received your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. He rejoiced in the Lord's provision. No? Kasi si Apostle Paul, sa context nito, nakatanggap siya ng mga gift, yung mga pagkain siguro, damit, or pera siguro na binigay ng mga tao para sa pag-support sa kanyang ministry. And he greatly rejoiced for that. No? Dahil at last, you revive your concern for me. So he is rejoicing. Philippians 7, mababasa rin natin dyan. No? At yung kanyang pag-rejoice is exceedingly. No? Exceedingly. 2 Corinthians 7:13. Exceedingly. Hindi lang great, but exceeding. 2 Corinthians 7:13. For this reason, we have been comforted, and beside our comfort, we rejoice even much more for the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all. So, yung pagmamahal ni Apostle Paul, yung saya ni Apostle Paul is sa iglesia. Kung maganda ang resulta ng iglesia, maganda yung
nagkakaroon ng bunga yung mga tao sa kanilang pagmumuhay kay Kristo, it being rejoice in his heart. Sabi pa nga niya dyan, always rejoicing, no? 2 Corinthians 6 verse 10. Marami pa, no? And he also speaks of his hope. Philippians 1 verse 20. Yung kanyang hope. Saan nakaangkla yung kanyang hope? Sa Panginoon. Philippians 1:20. He is a hopeful Christian. At hindi tulad ng mga tao na darating lang ang mga pagsubok sa buhay, nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng hope. But si Apostle Paul, kahit na siya ay nakulong, kahit na siya ay nagkaroon ng mga sufferings sa kanyang buhay, sa kanyang pagiging Kristiyano, he is a Christian that full of hope. Philippians 1:20, sabi dito, according to my earnest expectation and hope that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness, Christ will even now as always be exalted in my body, whether by life or by death. Kita ninyo? Handa siyang mamatay. Ano mangyayari? Mamatay o mabuhay? I have the hope. And that hope is my Lord Jesus Christ. So marami pa mga examples, no? Ng mga verses is jealousy, 2 Corinthians 11:2-3. Sorrowful tears, Acts 20:19-31. Yung kanyang pagiging sorrow sa hindi pa naligtas yung kanyang mga kasamahan, mga Israelita, di ba? Romans chapter 10. Nakita niyo sa Romans chapter 10 na gusto niyang maligtas yung kanyang mga kapwa Israel. Gusto niya maligtas yung mga kapwa Israel. He is praying for them daily. He continued to pray. Kahit na nakita niya parang wala ng pag-asa. But he continued to pray because he had that sorrow in his heart. Malungkot siya kung mayroong mga hindi pa nagrepent na mamatay. Tulad ng Panginoon, I did not delight. Wala akong saya. Hindi ako nasisiyahan sa kamatayan ng mga masasama. So marami pang mga example si Apostle Paul na nagpapakita ng kanyang pagiging godly. Yung kanyang resulta ng grace ng Panginoon na namuhay sa loob niya. Yung joy niya, affection niya, pagmamahal niya sa church, yung kanyang sufferings, yung kanyang hope, marami pa. Si John, pangatlo si John. Si Apostle John was a man of the same type. Pareho sila ni Apostle Paul. And then, makita natin si John, kaya tinawag siyang John the Beloved kasi mahal niya si Kristo Jesus. Nung sa Lord's Supper, sino yung ulo na laging nakasanday sa balikat ni Christ? Ulo ni John the Beloved. He loved his Lord so much. Ito ang circle, 12 disciples. Mahal ni Christ, mahal niya Christ lahat. At sila, mahal nila si Christ. Sa inner circle, merong tinatawag natin na tatlo dyan, si James, Peter, John. But yun sa pinaka-close talaga, si John. Si John. Mahal niya si Kristo. Kaya tinawag siyang John the Beloved. At if you read his letter, nakita mo yung essence ng letter niya. It's more about love to Christ. Love to Christ. Kaya, unique yung kanyang gospel. Yung synoptics, yung kay Luke, Mark, at saka kay Matthew, pero kay John is merong special na iba kay Apostle John. Because John loved Christ so much, and he has a great affection to Christ. Fervent love. Sweet and holy affection. Gusto mo ng proof? Basahin mo ang lahat ng kanyang mga letters. At si John, siya lang ang binigyan ni Kristo Jesus ng revelation kung ano mangyayari at the last day.
And our last example is Christ Himself. Jesus Christ Himself. The greatest of all of this. Mas great pa siya kay David, mas great pa kay Paul, and mas great pa kaysa kay John. Si Jesus Christ Himself had a remarkable, tender, and affectionate heart. At yun, ang ine-express niya lagi sa kanyang 30 years of existence. He loved God so much, His Father. He had a greatest ardor, vigor, and strength of love for God and men that ever existed. Mahal niya ang mga tao. He is very compassionate to them. Kung nakita niya yung mga tao na lumapit sa kanya, tapos may mga sakit sila, anong sabi niya? He's very compassionate. Parang nasunog ang kanyang puso sa pagmamahal sa mga tao na kahit alam niya na hindi sila naniniwala talaga sa kanya. He has that greatest ardor. Nung sa Gethsemane, because of His love to obey His Father, He prayed with the Lord with fear and grief. At yung kanyang buong kaluluwa, yung lahat, binuhos na niya lahat. Kaya ang expression doon, even ang kanyang sweat, parang naging dugo na. Sa kanyang pag-pray sa Panginoon, sa kanyang devotion sa Panginoon, sa pag-submit niya sa Panginoon sa kanyang kamatayan, even to death. Matthew 26:38, mababasa natin dyan yung kanyang sorrowful, exceeding sorrowful. Dahil yan mga kapatid sa kasalanan mo. Dahil yan sa kasalanan ng bawat isa sa atin, when we sin to God, si Kristo ang sumalo. Tayo, nasiyahan tayo sa ating mga kasalanan. Pero si Kristo Jesus ang nagdusa para dyan. That's how that's how the Savior loved us so much. Na siya ang umako ng ating lungkot ng kasalanan natin. Exceeding sorrow, grief ng ating mga kasalanan. Jesus had a strong and deep emotional life during His days here on earth. Mabasa natin yung kanyang zeal for God. Sabi niya sa John 2:17, John 2:17, zeal for your house has eaten me up. Yung kanyang pagmamahal sa templo, sa presensya ng Panginoon, sa church, it's eaten me up. Mga kapatid, mahal niya ang iglesia hanggang ngayon. It's like parang pupil ito ng kanyang mga mata. Handa niyang proteksyonan. Mas mahal niya ang iglesia kaysa sa pagmamahal ni Apostle Paul sa iglesia. Sino ba ang namatay doon sa cross? Si Apostle Paul? Hindi. Si Kristo Jesus. Si Kristo ang nag-alay ng buhay sa iglesia. Dahil mahal niya tayong lahat. Mahal niya tayong lahat. Nung nagkasala ang mga tao sa Mark chapter 3 verse 5, it grieved His heart. Umiyak si Kristo. Nung lumapit na siya dun sa Jerusalem, habang nasa sa malayo, yung mga tao, they praise God, sabi ng mga tao, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, blessed is He who come in the name of the Lord. Anong makikita nito sa mukha ni Christ? Masaya ba si Christ? No. He's crying. Umiiyak siya kasi hindi nila naintindihan ito. It grieved His heart. Sabi niya sa mga ungodly people ng Jerusalem, now as He drew near, He saw the city and wept over it. Umiyak siya, saying, if you had known, even you, especially in your day, the things that make for your peace. Alam niyo sana, ito na ang araw ng Panginoon. Pero hindi ito naintindihan. The hardness of their heart causes Christ to cry, to weep. Nang yung kanyang friend na si Lazarus namatay for 3 days na,
4 days na dun sa libingan, umiyak si Kristo Jesus. Hindi siya umiyak dahil sa kay Lazarus. Umiyak siya sa mga tao dahil hindi sila naniniwala because of their unbelief. Si Kristo po ang nagbigay ng buhay niya para sa bawat isa. Our sin, kinuha niya, and yung life niya, binigay niya. That is why we are saved by His life dun sa cross. At ginawa niya yon dahil sa pagmamahal niya. Kahit na siya pinako na, sabi ng mga tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Anong sabi ni Kristo Jesus? Ama, patawarin niya sila. Hindi nila alam ang kanyang ginagawa. How tender His heart. No? Nang namatay siya, nang na-crucify siya, lahat ng mga sakripisyo na ginawa niya is wala pong makakapantay kahit sino. Kahit na si David, kahit na si Paul, kahit na si John. Si Kristo ang magiging example natin. So, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Si Christ lang po ang ating imitate because He is the example, the greatest example of what we call, Jonathan Edwards called religious affection. Religious affection. He is very humble. He is very, diba? Let's read, open the Bible natin dun sa Matthew chapter 11. Tender Savior. Matthew 11, verse 28. Matthew 11, 28. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Sabi niya, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Study the life of Christ. Study the life of Christ. You will see how humble He is. At tulad ni Apostle Paul, nung nabago ang buhay ni Apostle Paul, nung nakilala niya si Kristo Jesus, nabuhay si Kristo sa loob niya. Sabi niya sa Galatia, it is not I who live, but Christ who lives in me. Now, if you're a true believer of the Lord Jesus Christ, mamuhay sana si Kristo sa buhay natin. Mamuhay sana siya. Yung ating love sa Panginoon at yung ating pagmamahal sa kapwa-tao. Sana ma-express natin ito because it is Christ who lives in us now. Mahal natin ang katotohanan, mahal natin ang Bible, mahal natin ang Diyos, mahal natin bawat isa. Now, mga kapatid, kung nagkasala sa iyo yung kapwa-tao mo, bakit ayaw mo silang patawarin? If you have Christ in your heart, forgive them. Forgive them. Kung wala ka, meron ka, tapos wala yung kapatid mo, ibigay mo. Tulungan mo. Yung mga mabubuting gawa na para sa kabutihan ng iglesia, para sa kabutihan ng kingdom ng Panginoon, do it for His glory. Huwag mong gawin para sa sarili mo. Kasi ang iba, nagiging Christian dahil may marami silang matatanggap na blessing. But you as a Christian, hindi ka tatanggap lagi ng blessing. Ikaw ang magiging instrument for blessing. Ikaw ang nakatanggap. Ikaw ang magbigay. Tinanggap mo yan sa Panginoon na libre, ibigay mo na libre. Forgiveness, love. Yan, natanggap natin ng libre sa Panginoon. Why not? We can share it to other people. Mahirap siguro siya at the first place. But when you see Christ who died for you on that cross, nakikita mo na si Kristo nag-alay ng buhay sa akin. Tapos ako hindi ko ialay yung buhay ko para sa tao ng Panginoon na Isipin ninyo, that's how Paul loved his church. Loved the church of Christ. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa pagmamahal niya sa iglesia. Tayo, mga kapatid, tayo, as a Christian, let's imitate that
Now, let's imitate that. Let's pray for the Lord na sana, Panginoon, bigyan niyo kami ng affection ng tulad ng mga taong ito. Tulad ng mga taong ito, like Paul, like David, like basahin niyo ang Bible, basahin natin yung Bible natin at mamuhay tayo tulad ng how they live. And let's ask God's grace na mag-work sa ating buhay. Mag-work sa ating buhay. You are saved by grace. Ligtas ka na. Ligtas ka na. But work it out. Work it out. Yung buhay mo na ligtas na, work it out para sa para sa kaligayahan at sa glorification ng Panginoon. Let's pray. Our Father, thank you, Lord, for this morning na nakita namin itong mga examples na ito na galing sa inyong mga salita. David, Paul, kay John, lalo na Panginoon kay Kristo Jesus. Ang pagmamahal ni Kristo, binuhos niya ang kanyang buong buhay para sa amin. Lahat, Panginoon, ng, ng lahat ng mga ginawa niya is para sa amin. Sana, Panginoon, ito magiging example ng buhay namin. Naialay namin tulad ng pag-aalay ni Kristo sa buong buhay niya. Lord, our lives, hindi naman ito, kung kami ang magkocontrol nito, full of sin. Panginoon, our life is, ikaw na ang namuhay dito sa loob namin. We pray, Panginoon, na yung mga gifts na ito, yung affections na ito, bigay ninyo sa amin through the Spirit. Mamuhay kami ayon sa inyong kalooban. All this we ask in Christ's name. Amen and amen.